tunay na kalagayan ni Miss Kris Aquino matapos siyang mag-undergo ng isang operation. Ano nga ba ang kahihinatnan pagkatapos nito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood at palagian ninyong pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about Miss Kris Aquino, dahil pinag-uusapan ngayon online ang ilan sa mga updates si Miss Kris sa kanya pong IG account, kung saan every now and then ay nagbibigay po siya ng updates. Si Kris Aquino, kilala bilang isang queen of all media, ay patuloy na humaharap ang serye ng mga pagsubok kaugnay sa kanyang kalusugan. Kamakailan lamang ibinahagi niya na sumailalim siya sa isang medical procedure na tinatawag na peripheral inserted central catheter or PICC line insertion sa Makati Medical Center. Ayon kay Miss Kris Aquino, ito ay isinagawa ayon sa rekomendasyon ng kanyang vascular surgeon para sa kanyang kaginhawaan. Sa kanyang Instagram post, binigyan diin ni Kris na hindi siya isang diva na pasyente. Taliwas sa maaaring isipin ng iba. Ibinahagi rin niya ang isang larawan kung saan siya ay nasa wheelchair, kuha habang alas 6 ng umaga habang naghihintay ng kanyang 7 AM na procedure. Sa parehong post, isiniwalat ni Kris na nadagdagan ang kanyang mga diagnosed na autoimmune disease na ngayon ay umabot na sa 9, kung saan 5 rito ay tinuturing na life-threatening. Matatandaan na noong November 2024, ibinahagi ni Kris na siya ay nasa isolation dahil sa pagbaba ng kanyang white blood cell count at isang matinding allergic reaction sa isang antibiotic. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang laban at hindi biguin ang mga taong patuloy na nagdarasal para sa kanyang pagaling. Noong May 2023, sinimula ni Kris ang paggamit ng methotrexate, isang chemotherapy medication na ginagamit bilang immunosuppressant upang matulungan siyang maabot ang remission para sa kanyang mga autoimmune condition. Ayon sa kanya, ito ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon para sa kanyang pagaling. Sa kabila nga ng mga hamon, nananatili ang positibong pananaw ni Kris. Noong August 2023, ibinahagi niya na ang kanyang huling blood panel ay nagpakita ng pagbuti. Bagamat mabagal ang progreso, naniniwala siya ay nasa tamang landas patungo sa remission at mas magandang kalidad ng buhay. Sa kanyang pinakahuling update, binanggit ni Kris na nagsisimula ng bumalik ang kanyang gana sa pagkain at sa kasalukuyan ay may timbang na 88 pounds na itinuturing niyang isang panalo sa kanyang recovery journey. Nagpapasalamat din siya sa kanyang mga kaibigan, kabilang na si Miss Jessica Soho, sa pagpapadala ng masusustansyang pagkain upang suportahan ang kanyang kalusugan. At sa kabila ng kanyang mga personal na laban, patuloy na nagpapasalamat si Kris sa mga taong sumusuporta at nagdarasal para sa kanyang pagaling. Ipinakita nito ang kanyang matibay na determinasyon at pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na hinaharap. Bagamat nag-aalala ang ilan sa mga netizen at ilan sa mga fans si Miss Kris Aquino matapos niyang maglabas ng ilang sa mga tagpo kung saan siya po isinugod sa Makati Medical Center para sa isang operasyon na inamin po niya na talagang nagdelikado yung kanyang buhay kasi parang this is an open surgery for Miss Kris at talagang urgent po na kailangan gawin ito para po siya po ay makaranas ng parang ginhawa doon po sa kanyang sakit. Kasi kung sa mga binabanggit kasi ni Miss Kris Aquino, nasabi niya bumubuti yung kalagayan niya, pero the more na sinasabi niya bumubuti yung kanyang kalagayan, mas nadadagdagan pa yung level ng autoimmune disease ni Miss Kris, na bagay na ikinabahala ng ilang mga netizen dahil tila baga ito ay taliwas dun po sa kanyang mga reports na inilalabas. Sa tila baga pinapalakas si Miss Kris Aquino ang kanyang sarili despite of all the hardship na kanyang nararanasan.
Mas lalo pa at tumindi ang pag-aalala ng mga netizen nang ilabas niya rin ang ilan sa mga photos na kung saan karga-karga siya ni Bimbi na kanya pong bunsong anak na tila baga hindi niya na rin kayang maglakad para pumunta po sa comfort room. At isa rin po sa mga nakita natin dyan is si Mr. Bimbi rin po is nagdanas ng sakit. Nagkaroon po siya ng pneumonia na bagay na naging dahilan para hindi rin siya makalapit sa kanyang ina. And kamakailan lang din habang siya po ay nakaratay sa sakit ng karamdaman ay nagkaroon pa ng panibagong issue itong si Miss Chris dahil po sa kanyang love life. Kaya naman sabi po ng ilang mga netizen na dapat daw si Chris Aquino ay umiiwas na sa mga lalaki, no? Ito po yung kanilang mga parang payo kay Miss Chris Aquino. Marami pong nagbibigay ng payo kay Miss Chris Aquino na umiwas muna sa lalaki para hindi lumala ang sakit. Marami nagpapayo sa kanya na tutukan munang pagpapagamot sa siyam na autoimmune disease na tumama sa kanyang katawan. Hanggat maaari raw ay wag muna niyang intindihin ang pakikipagrelasyon o pagjojowat lalo pat mas lumalala pa ang health condition niya ngayon. May mga nabasa kasing ilang mga unsolicited advice mula sa mga supporters ni Chris na nagsabing wag ba siyang magpa-stress sa pagpapaliwanag tungkol sa paghiwalay nila ng ex-boyfriend na si Dr. Mike Padlan. Mas mag-focus na lang daw siya sa pagpapagaling sa mga sakit niya at iwas muna sa mga lalaki dahil mas nadadagdagan di umano ang lahat yung paglala ng kanyang kondisyon. Ito'y matapos ngang mag-post ang TV host actress sa Instagram kung saan nabanggit niya na ang naging chikahan nila ng kumpare niyang si OG Diaz about Dr. Padlan. Post ni Chris, my paring OG had an opinion that Doc Mike found offensive. Since coming home, I only reached out to my kumare yesterday. He was very gracious and said, Mare, sorry na stress ka pa, Dr. Padlan. Sorry, naging masama ang dating ng komento ko sa'yo. Nakakapanghinayang sa akin, unang umamin si Mare na may boyfriend siyang doktor at nasabi niyang you made her feel safe. Para mas mabilis ang pagaling mo, ipagdarasal ng marami. Hindi ko na siya pag-usapan. Sorry talaga, Mare. Hindi mo kailangan ma-stress ng bagong opera ka pa naman din, sabi ni Mr. OG. Pagpapatuloy pa niya, I thought I was still dreaming unsure about who I saw when Dr. Cricket, my anesthesiologist, was waking me up. But he was there. We didn't get to speak. Thank you, Dr. Mike Padlan. I was told I was sedated when you entered the OR. I am sad that you declined to remain as one of my lead physician, but I do understand what you mean when you said to let me go. Mahirap talaga kapag magkaibang mundo ang pinanggagalingan at nakasanayan. In time, still hope your anger will lessen and we shall both have peace in our heart. I'm almost there because I appreciate everyone who pray for me and make the effort to express their concern and compassion. Sabi pa niya, ibinalita rin ni Chris na lima na siyam na autoimmune disease niya ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizen na pinagdaraanan ngayon ni Chris sa kanyang kalusugan at personal na buhay. Honestly thought your personal drama made public with Dr. Mike Padlan ended in your prior post within 13 slide. I guess not, dear Chris. Please choose my battle. Sorry, Chris, but this time nobody will win here. Not you, not him. I stopped reading after the third slide. Just please focus on your health. It was you need and it was matter. Minsan nakaka-bad vibes na magbasa ng post mo. So many praying for you sa ganyang estado. Nakuha mo pang mag-boyfriend. Mas maigi na lang don't share so that you don't get judged. My sincere advice, don't publicize your laundry. Miss Chris, as much as I want you to get better, I don't think this is the time for you to focus on your love life. I think you are more in love with the idea of being in love. Since mahilig ka reading and watching romantic movies, books, gusto mo ganun din mangyari sa'yo. But really, in your state, parang mag-focus ka pa sa love life mo kaysa sa health mo. So, ganun katindi po yung ilan sa mga payo na ibinibigay kay Miss Chris Aquino
na parang sinasabi nila na bakit nagagawa pa ni Miss Kris Aquino na magkaroon ng love life despite dun sa napakahirap na kalagayan na pinagdadaanan nga ni Miss Kris, na minsan yun pa yung nagiging sanhi ng kanyang stress, na dadagdag dun sa stress na dinadala niya. Pero let's give Miss Kris Aquino a benefit of the doubt na baka isa rin sa mga nagiging source ng kanyang strength is yung mga nakakarelasyon niya, no? Dahil nakaramdam siya ng care, nakaramdam siya ng love. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!